Welcome to Donmar TV News Channel. Nanindigan ng Philippine Navy na hindi nila pinapainit ang tensyon sa West Philippine Sea upang matabunan ang isyu na gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa tagapagsalita ng West Philippine Sea, chismis lang anya ito. Si Almar Forzuelos sa report. Ininspeksyon at nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng damage assessment sa 44-meter multi-role response vessel na BRP Bagakay o MRRV 4410 matapos itong masira dahil sa panibagong water cannon incident ng China nitong April 30 sa Baho de Masinloc. Base sa kanilang assessment, nasira ang port railings, LED screen display at steel canopy ng naturang barko at tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang halaga. Ang patuloy na girian sa mga pinag-aagawang teritoryo ay hindi na bago sa mga Pilipino. Sa katunayan, ilan sa ating mga kababayan ay tila nawalan na ng gana sa paawa effect ng gobyerno sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya naman para sa dating tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Harry Roque, posible anyang nawalan na ng gana ang mga Pilipino na pansinin ang naturang usapin dahil ito'y paulit-ulit na lang na nangyayari. Well, posible yung sinasabi mo na yung paawa effect ay mawawalan ng epekto na kasi sanay na sila makita kung water cannon tayo. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Roque, ang nasabing issue sa West Philippine Sea ay ginagawa lang na pangtapal ng kasalukuyang administrasyon sa mga tunay na issue na kinakaharap ng bansa, kagaya na lamang ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing produkto at ang umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos. So ginagamit talaga nitong issue ng China para lihisin ang issue. Kaya nga, delikado. Kasi baka mamaya ikaladkad nga tayo sa gera para lang ilihis yung issue sa mataas sa presyo ng bilihin at paggamit ng droga. Ngunit para kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for West Philippine Sea, hindi totoo na sinasadyang painitin ang tensyon sa West Philippine Sea para lang pagtakpan ang mga akusasyong ibinabato laban kay Marcos Jr. Anya, ito ay marites warfare o chismis lamang. Huwag yan ay kasama sa mga marites warfare ng kabila. Huwag tayong sumakay doon. Sa huli, sinabi ni Trinidad na hindi ito laban ng US at ng China, kundi ng bawat Pilipino. Alam mo, ang laban ng ito, hindi naman ito laban ng US and China na tayo ay nadamay lamang. Ito ay labanan ng Pilipino. Pinaglalaban natin yung interest ng bawat Pilipino ng ating bansa. So ngayon, pag umamin siya, edi tapos na yung boxing. 'Di ba? Malalaman na ng buong mundo. Pero may nakarating kasi sa akin na hindi daw talaga siya aamin. And I totally understand that. Sabi ko nga, hindi tayo nandito para boljakin natin si Maricel Soriano. Siya ay naging biktima ng ipinagbabawal na pulburon. At kung siya ay nagbagong buhay na, edi good for her, di ba? At kung meron naman siyang pananagutan sa mga pagkakamali niya in the past, kung ano man, or kung, kung still applicable pa rin yung batas na sa ginawa nila noong 2012, kung ito ay kung ito sana ay natuloy, 'di ba? So yun ang tinitignan natin diyan. Pero ano ba ang ini-expect natin? All right? Ini-expect natin doon sa hearing sa May 7. Una, suportahan at bantayan natin at maging vigilant. Talagang ipagpatuloy po natin ang argumento na ito, ang komunikasyon natin sa ating mga pamilya, kamag-anak, sa social media kasi this is our power, the social media. Well, although ang mainstream media naibalita na rin nila and that's good. Ngayon, ano yung nakarating sa akin? Napag-alaman ko sa komunidad ng mga showbiz, chismis, showbiz balita. Pag tinanong si Maricel Soriano, ay si Terry, okay? Pag tinanong siya, just in case na bakit ganun may slurred speech siya, something, ayon sa aking puting ahas, this is just possible na pwede niyang isagot. I'm not saying na ito yung confirmed niyang sasabihin dito sa Senate hearing, alright, sa May 7. Ang possible kapag siya ay tinanong bakit slurred speech siya, ang sasabihin daw niya, ang kanyang defense doon ay nagkaroon siya ng heart attack or heart problem. Okay? Actually, hindi naman, sabi nga, yung Senate hearing na yun, hindi para tugisin si Maricel sa kanyang mga nakaraang buhay. Kaya siya tinawag doon para yung mga istorya, yung corroborative stories from Morales, mga kababayan, doon iestimahin ng mga hurado o ng mga jurors. Sino yung mga jurors? Tayo, taong bayan. Doon tayo magbe-base
sa kanyang mga sagot kung ito ba ay base sa ating mga galing at talino because we're working, our neurons. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi billions of neurons kasi yun na lang katalaga yung kayamanan natin. Tayo mga tao na makikinig during the Senate hearing, tayo mag-i-estima. Estima. Bisaya ay. Tayo ang mag-i-estima. Okay? Kung paano siya sumagot. So, pag sinabi niyang isa sa mga katanungan ay, medyo nagngingiwi siya or something, pwede yun mag-imbita din. Pero kasi hindi naman talaga siya yung nasasakdal. Ang dapat imbestigahan actually. Sabi nga siya ay collateral damage lang. So you know what, kung sa actual, let's say for example lang nasa korte tayo, kunwari lang nasa korte tayo, for the heck, okay? Pag sinabi mo inatake ako, madali lang yan ipaliwanag, madali lang yan hanapan ng dokumento, when, saan, paano ka natake, kailan, ano nangyari, nadala ka ba sa ospital, Pag sinabi mo naman na kaya ka may slurred speech because of dental problem, di ba? Parang may napanood ako sa kanya na may dental problem, may Phoenix daw yata, yung mga So again, sabi ko nga, kung ito ay relevant sa korte, ito for the sake lang ng ating usapin, pwede kang magpatawag ng dentista. Totoo ba na ito ay what? Ito ba ang kanyang slurred speech ay dahilan dahil nagpaayos siya ng ngipin? So magkakaroon yan ng scientific documents to support her claim. Okay? So ngayon, pero ano yung pinaka-importante doon sa mga tanong? Kung magtatanong, I hope hindi na lang si Senator Bato ang mag-isa doon. Alright? I hope pumunta yung mga committee members doon sa hearing sa May 7. Pero ang napag-alaman natin, mga palangga, yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay natatakot sila, baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Alright? So isa yan sa mga posibilidad, kaya sila ayaw nilang humarap doon dahil natatakot sila na hindi sila mabit-bit. Okay? Ito, pangalanan natin ha. Ito ha. Itong mga miyembro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Listen to their names. Kailangan, anuhin nyo to. Boldyakin nyo sa kanilang mga Facebook page. Yes. Kasi ito yung power natin Sila ay sumusweldo sa taong bayan, so may karapatan tayong boldyakin sila. Again, wag na muna natin boldyakin si Senator Bato kasi even though may mga hindi magandang nangyari, pero magpasalamat pa rin tayo dahil tinatayuan niya itong investigasyon na ito. Tama din si Spokes Roque na sinabi ko naman talaga yon na magpasalamat tayo. But again, doon tayo, mag-move on tayo sa May 7. Pero ito po yung mga tao, ito yung mga senador na tatandaan nyo at boboldyakin nyo ngayon after natin mag-vlog. Okay, yung Vice Chairperson, si Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Christopher Bongo, okay, Tolentino. So this is not about Duterte, Marcos, whoever ang sinusuportahan nyo. This is about the truth. This is about yung trabaho ng mga ito, whether Marcos, Duterte ang sinuportahan nila, kung gaano kahalaga ang usaping pulburon ng kanilang presidenting bangag. Okay, kung paano nila kayo ipagtanggol, mga kababayan. Alright? So ito pa, si Nancy Binay, si Grace po, si Cynthia Villar, si Robin Padilla, si JV Ejercito, si Mark Villar, si Ontiveros, si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. Ayan, yung mga yan. Okay? Dapat nga present yung mga yan kasi mahalaga ito. Doon dapat tatanungin nila kasi ito nga ay investigation in aid of Jutang Generes na legislation eklabush, pero madalas nagiging sarsuela. Ano yung expect ng taong bayan? Number 1, nilabas ko na to na ang address na 46C doon sa Rockwell Condominium ay nag-match doon sa balita from 2011, kung hindi ako nagkakamali, 2011 or 2012, sa balita ng TV Patrol, kung saan ginombag-jombag ni Maria o ni Terry ang dalawang housemaid during that year. Okay?
mahigit isang dekada, ginombag-jombag, di ba may balita, nakita nyo naman yan sa media, na tumakbo si Maricel ng hubot-hubad at hinabol yata niya yung mga syotolong, kaya yung mga yung mga housemaid, house helper, ay tumakbo doon sa barangay. At doon sa barangay, pinakita natin sa vlog natin in the past, ay nag-match yung 46C na address sa pre-op and the authority to operate ng PDEA dun sa address ni Maricel. So kung matino itong mga senador na ito, number one na katanungan, i-verify nila, ikaw ba nung panahon na yan, noong 2012, ay nakatira ka sa 46C? O, dyan natin, di sasagot si Maricel kung oo ba o hindi. Ito, ang una nating makita as mga tagapakinig ng kanilang hearing, ay kung makukonfirm ba yung address at ang tanong, doon ba siya nakatira? Next, pumupunta ba si Marcos Jr. nung mga panahong iyon? Okay? Actually, pwede pa nga yan na i-summon yung mga CCTV kung meron. Di ba? Si-summon yung CCTV kasi ito'y usapin ng presidenteng nagpapatakbo sa inyong bangag at makasalalay ang mahigit 100 milyong Pilipino ang kinabukasan nyo dito sa bangag na presidente. Kaya para mapatunayan talaga dapat, kung ako ang chairman ng committee na yan, lahat yan susuyurin ko. Kakalawitin ko silang lahat ng sangkot para maipalabas sa taong bayan na ito bang si Marcos Jr. ay fit to lead. Which is hindi naman siya leader kasi si Lisa Fair naman ang talagang nangangamay o nagmamaniobra kaya nagkawindang-windang ang bayan ninyo, ang bayan natin. Isa yan sa mga katanungan. Kung pwede nga lang yung mga housekeepers o house maid during that time, pwede ring ipatawag yan. Kasi sila yung CCTV na direkta na nakikita nila kung sino yung in and out doon sa bahay na yon. So definitely ang mga housekeepers, they are mga 18, 19 years old during that time. So ngayon, ilan na yon? 18, 19, 10 years ago, 28 years old na siguro yung mga yan. If they're still around, okay? Tignan yung logbook. Okay, actually yun lang naman siguro yung mahahalagang pwede nating marinig. Kasi expected na yan na hindi aamin si Terry. Hindi siya aamin na oo, walang gano'n na aamin ako, oo, kami ay nagsinghot ni Marcos Jr. during that time. Baka ipagurgur din siya. Actually, I'm worried also sa buhay niya. At sa kalaman ng lahat, si Terry ay ex o jowa ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta na butlog o nang didilat din ang mata during that time. May pinost dyan na mga sila Sasa at sila Pebbles Talakera tungkol doon sa mga pictures ni Kuting doon sa isang restaurant na parang may hawak na parang polvoron. So, but, isa lamang yun sa mga sinisilip ng mga netizen. So, yun ang nakikita natin doon kay Maricel. Na pwede, anong gusto nyo mga tanong, ha? Anong gusto nyo mga tanong kay Maria? Basahin ko, baka mayroon dyan mga bonggang-bonggang mga katanungan. So, i-deny yan, sabi ni Iva Judy Q. I-deny yan. Sabi ni Orlando Macabus, nagurgur na ang logbook. Sana matrace yung mga kasambahay na iyon. Baka nga may pictures or video, but you'll never know. Sabi ko, nasa exciting part na tayo. Okay? Sabi ni Bings Vlog, attend pero hindi aarte lang daw kasi artista. Okay, expected na natin yan, mga pabalangga. So, nakakaduda, ang bilis niya pumayag, kaya baka i-deny niya yan. Oo, expected yun na yan, i-deny talaga yan. Okay? Pag di umamin, ilabas na yung video. Yun nga yung kinakabahan sila. Kasi anytime, baka may lumabas dito sa vlog natin, I don't know, I'm not sure. Kasi everyday is unpredictable. Unpredictable ang daming mga resource person ko na nagme-message talaga sa akin at mawiwindang kayo kung gaano kalupit ang involvement dito ni Liza Marcos. Okay, punta tayo kay Ochoa. Okay, si Ochoa, dating executive secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay, na business partner ni Lisa or law firm, kapartner sa kanyang law firm together with Serapio. Okay? At binanggit nga ni Jonathan Morales, ni PDEA agent, then Jonathan Morales,
na si Ochoa ang isa sa na-confirm niya based dun sa aking revelasyon in the past na si Ochoa talaga ang nagpatigil nito. At kung natatandaan ninyo, sabi ni Mr. Morales, parang na tinanggal siya doon sa pwesto niya as agent during that time. 'Di ba na parang pinagdusahan niya nga yung pagsabi niya ng totoo or kumbaga dahil lang sa nahawakan niya yung trabahong yun. When I say trabaho, yung case na yun kay Marcos Jr. na isang addictus benedictus, tinanggal siya sa trabaho. So anong i-expect natin kay Senator Bato at sa iba pang mga senator na itatanong dito kay Ochoa? Okay? Number 1, paano at bakit mo pinatigil ang operation? Sino ang kasabwat mo? But siyempre, expect natin i-deny kasi si Ochoa, nandyan sa screening committee, nandyan kay Lisa. Recently, nung April 29, meron silang mga pictures si Paquito Ochoa with Lisa na nakangiti na mukha talagang demonita na isang salot sa lipunan kasama ang mga dilawan. Kaya nga, nakakatawa yung mga Marcos loyalist na nanatili dito kay Marcos na kayo'y sigaw ng sigaw dati na no dilawan, diretso sa inodoro, pero tinotolerate nyo ang ginagawa ni Lisa ni Marcos Jr. na yung mga minura nyo dati, yung galit na galit kayo ng mga dilawan, katulad nila Ochoa, katulad nila De Lima, ay kakampi nyo na. See that? Gaano nilunok nyo na wala kayong integridad, kredibilidad, inyong prinsipyo, nilamon na kayo ng sistema dahil yung utak nyo baka nasunog, nabangag na rin katulad ni Marcos Jr. Imagine, sigaw kayo ng sigaw na diretso sa inodoro. Ayan, si Trillanes. Una ko in-expose last year na ginagamit ni Lisa para gipitin si Duterte at si Sara Duterte dito sa ICC na yan, di ba? Recently, nagpalabas sila, arestuhin na raw si Duterte. I don't know kung gaano ka totoo yan. Pero alam naman natin na pang-cover up yan. Pang-cover up ni Lisa at ni Marcos dito sa issue ng pulburon para maligaw tayo. Pero sa channel natin, no, we are focused kay Marcos Jr. Hindi natin bibigyan ng masyadong time yung mga yan. But kailangan na natin bagkitin dito dahil nga gusto nilang i-cover up. Balik tayo kay Ochoa, mga palangga. So, ano yung mga katanungan dapat ng mga senador o ni Senator Bato? Sana talagang paghandaan to ni Senator Bato at ng kanyang mga assistant, mga staff. Paghandaan nyo ito kasi usapin ito. Sabi ko nga, nagalit man si Senator Bato sa akin. Basta nangina ako ng pasensya nung nag-text ako. I'll try my best na hindi na ako magpo-post. I'll try my best. Pero hindi ako mangangako sa inyo, excuse me, na hindi ako magpo-post during the hearing. Siyempre, kalayaan ko doon. Sabi ko, tayo ay mga hurado. Tayo ay mga, parang nasa jury tayo. Tayo ang mga tagapakinig. Okay? Tayo mga jurors, taga-salansan, taga-absorb. Kung ito ba yung mga witness na ito nagsasabi ng katotohanan based on the demeanor, based on sa the way they answer the question. Kung ito ba ay tuloy-tuloy silang kumbaga, hindi sila nauutal katulad ni Francia. Hindi sila nag-iisip pa o binubulungan pa ng kanilang mga abogado or ini-interrupt, okay, pag sila ay nagsasalita during the Senate hearing. Okay, so kung ako ang nandoon, tatanungin ko si Morales. Morales, sinasabi mo na pinatigil ito ni Paquito Ochoa, then Executive Secretary ni Noynoy. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Morales. Kasi yun yung inaano sa kanya binabato sa kanya, kina-character assassinate na siya Ito nga, itong mga kongresista, di ba? So, bilang isa, parang pag-cross-exam mo, paano ba, pinatawag ka ba ni Ochoa? Natatandaan mo ba kung anong araw yun? O kung hindi mo natandaan kasi isang dekada nakakalipas, meron ka bang maipapakitang dokumento, black and white, na during that time, or maybe during that time, or before or after, ikaw ba ay pinatawag ni Ochoa, ni Serapio? Meron ka bang ipapakita sa hukumang ito o sa committee ito na pinatawag ka ni Ochoa? So doon tayo magkakatalo. Kaya tayo yung taga-masid, tayo mga Pilipino. Ang taga-pakinig, hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga atake nitong mga congressman, katulad nitong si Tingog Party List na obviously, bata ni Tambalusdos, para i-character assassinate si Morales. So may ebidensya ka ba
May letter ba? Paano ka pinatawag? Telepono ba? Kinalabit ka ba? Sinapak ka ba or something? Dinibdiban ka ba katulad ng ginawa nila? So, saan? When? Wow. Di ba? What? Okay, what? Papaano? Okay? Oh, what? Ano nangyari? Okay? Bago ito pinatigil itong operation sa pag-grade kay Marcos Jr. Okay? Sabi ko nga, when? Kailan? Ito ba ay after niyang the next day ba? March 12, 13, 14, 15? O ano bang date? Umaga ba ito? Gabi ba ito, Mr. Morales? Saan ka pinapunta? Sa opisina ni Noynoy? Sa opisina ni Kanino? Yun yung mga tanong eh. Para makita ng taong bayan, i-cross-exam mo ang nagsasabi na siya daw ay nandoon sa pinangyarihan. Diba? Yun ang sinasabi niya eh. Kasi siya yung may first-hand account, first-hand information. So ito yung mga katanungan para mag-corroborate nga o mag-jive, paano ba yan? Mag-connect yung mga statement nitong mga pinatawag na resource person doon. So dito mo maa-assess yung kredibilidad ni Morales at si Ochoa, definitely walang kredibilidad at pwede nilang pigayin. Ochoa, totoo bang inutusan ka ni Lisa Marcos? Kasi ito ay usapan ninyo dahil kayo ay law firm partner. O, di ba? So yun yung mga katanungan na dapat isaalang-alang ng mga senador kasi hindi na nga tanga yung mga Pilipino ngayon eh. Di ba? Tignan nyo ang gagaling nating lahat. Kasama na ako dun. Di ba? Nakikita niyo yung power ng katotohanan, very organic. Hindi mo kailangan katulad ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., nagbabayad sila ng mga trolls at may template sila to attack Morales. Even ang mga kongresista, now, sabi ko nga, kung may mekos-mekos, meron namang toka-toka sa kongreso kung saan toka-toka sila kung paano atakin si Morales. Now, si Morales ay hindi siya subject. Siya lamang ay during that time, nagkataon na buhay na witness na siya ang kumuha ng statement doon sa confidential informant. Diba? So yung testimonya, kinuha niya, part nga daw, sabi niya, part ng trabaho niya. Pero imbis na pigain ng mga kongresistang ito at patawag nila si Morales para pagpaliwanag, kasi sabi nila, a House of the People daw ang House of Representative. Bakit? Ang mga yawa, ginagastos sila ang pera ng bayan para magpa-press conference para atakihin ang personalidad ni Morales. Hindi sila nagpo-focus dun sa subject. Ang ibig sabihin, mga kapalangga, dahil kayo ay magagaling at ginagamit niyo yung neuron show, itong mga yawa, mga giatay, mga jutang genemes na mga kongresistang mga bataan ni Tambaluslos, they are destined to destroy me, you, and Morales at ang kinabukasan ninyo. They are not for the people. They are for the money. They are for corruption. They are for kasinungalingan. They are there to cover up the bangag-bangag president. Ngayon, ano pa ang dapat pag-usapan doon kay Ochoa? Balik tayo kay Ochoa. Sabi ko nga, kung ako kay Senator Bato, isa ako sa mga senador, tatanungin ko, gaano kayo kung pinatawag ka ni Ochoa o ni Serapio o kung sino man ng iyong boss during that time, matatandaan mo ba kung ilang oras kayo nag-usap? Umaga, tanghali, gabi. Sabi ko nga, saan? Paano? Kung kinausap ka ni Ochoa na, Morales, wag mo nang ituloy yan dahil ang binabangga mo ay sino? Si Senador Marcos Jr. Mahirap kalaban yan. So yun, pipigain natin. Doon mo kasi makikita kung ito, kasi ang Senate hearing is like parang korte ng bayan niya na nakikita natin kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang nagko-cover up. Yan ang mga ine-expect natin, mga kababayan. Kaya nga, galit na galit sila sa atin, galit na galit sila sa akin, mga palangga, dahil binubuking natin yung bangag na presidente ninyo. Kaya kung ako dati sinabi ni Lisa na number 1 nilang supporter, the most loyalist of all loyalists that she knows, ako ngayon ang mortal nilang, hindi ako kaaway. Hindi ko naman kaaway ang mga Marcos eh. ang mortal na sin nila ay pagtatraidor sa bayan. This is not personal. Tinira ko ba sila ng personal dahil sila ay mga private citizen? Gusto ko lang silang, may malisyoso akong intensyon kasi gusto ko lang sirain. Meron tayong basihan dahil
Puta, Jutang Jinimis, presidente yan eh. Pinapatakbo, ninanakaw ang pera ninyo. Nagpapanalo sila sa loto't maya-maya. Nagpapasok sila ng kontrabando sa Bureau of Customs. Mamaya dadako tayo sa driver na may charge pala na nanggahasa o may rape case sa Amerika. Thank you kay Sas Rogando sa SWAT at merong nag-tip sa kanya. O pupunta tayo doon mamaya. Ang daming issue na kino-cover up ng Jutang Jinimis ng gobyernong ito, ng DILG, ng DOJ, lahat sila. Kasi nga, what do you expect? Lisa, ay sangkot sa kidnapper, sa kidnapping, sangkot siya. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sunod-sunod na to yung mga kinasasangkutan nila at dapat silang magbayad. Yun yung mga in-expect natin. Sino pa ba mga pinapatawag doon? Mag-comment ka dyan kung ano mga in-expect yung mga hanash. Baka may magandang katanungan dyan. Mag-antay ang mga Pilipino after May 7 at mag-people power na, sabi ni Mr. Latigo TV. Okay. Hi Louie, this is Lisa, the kidnapper, sabi ni Grace Nagard. Okay. Ngayon, meron nga daw ni-rape sa Amerika, 17 years old na bata, sabi ni Alak ng Dagat. Nabasa ko nga. Alright. Ngayon, mga kababayan, so yun ang mga titignan natin sa sasabihin ni Ochoa. Sino? At ang sagot ni Morales. Kaya dapat makarating si Morales ng May 7. Kasi sabi ko nga sa inyo, ay ginagapang siya, minimekos-mekos siya. Papangalan natin mamaya kung sino si Mekos-Mekos. At itatouch natin ang violence against crime. Okay? Na supposedly sila ay nandiyan at nakikialam dito sa usaping ito, mga kapalangga, mga kababayan. Yung volunteers pala, volunteers, not violence. Volunteers against crime and corruption. Diba? Isa yan sa ating tatapik mamaya. Ngayon, mga kababayan. Okay. Punta ulit tayo ito kay Lazo. Okay? Ito, bagong information. Dahil si Lisa Ahas o Lisa Per, lahat na. Okay? Hindi na siya mapakali dahil nararamdaman nila nalulubog na ang bangka ng mga ahas. Aburido ngayon ang gaga. Kaya ang ginawa nila, mga kababayan, ayon sa ating informante, winartap nila si Morales. Yung mga device na supposedly ay ginagamit sa mga malalaking tagaluto ng pulburon o malalaking sindikato para i-intercept ang kanilang mga illegal na gawain para mahuli sila ay in-apply ayon sa ating source. In-apply nila dito kay Morales, may inatasan si Lazo, ayon sa ating informante na binabacktrack, inahalungkat ang kanyang mga mensahe. And that is what? Kaso yan. Maliban sa wiretapping case yan. Iba yung mga piniplay nating video dito kay Lisa kasi hindi ko winartap yun. Yun mismo ay finorward ni Lisa. Yun siya, that's the way of, yun yung way niya. How to conversate, to communicate video niya. Iba yung ginagawa mo, Lazo. Maliban pa sa barumbado mo sa lahat ng mga tao dyan sa PIDEA, kaya nga lumalabas ito, mga issue na ito, dahil julol ka. Tama ba? Na ipa-wirtap mo, ipahalongkat mo ang mga mensahe at mga calls ni Morales, imbis na papuntahin mo si Marcos Jr. What's in the call? Para malaman mo kung sino ang nakausap niya? O baka iniisip mo, kausap ko si Morales? Kahit na dumilat ang mga mata ninyo, hindi ko siya kilala. I will stick with my puting ahas. Gusto nga niya ang pakasuhan eh. Kaya ito itong Lazo na ito, di ba? Bakit ako ang gusto niyong pakasuhan? Bakit si Morales ang sisirain ninyo? Okay? At actually, sabi ko nga sa inyo, na ako nakikiusap ako sa inyo, alam ko na we are very emotional. Ang tama naman, may basis naman ang inyong sentimiento during the first hearing kay Senator Bato. Talagang naboljak siya ng bonggang-bongga. But now, wag tayo munang magtutok sa kanya kasi hindi siya ang nagbangag. You know what I mean? Hindi si Senator Bato ang nagbangag. Tapos na yung sentimiento natin. Sabi ko nga, paulit-ulit ko, make it or break it, Senator Bato. And we're grateful. Even we're not supposed to say thank you to you, but still we're gonna say thank you kasi ikaw yung nag-start ng investigation. But Bato is not our target here. Hindi siya target natin. Ang target natin si Marcos Jr.
At hindi rin si Maricel Soriano ang target natin dito. Tandaan nyo, huwag tayo malihis. Sa laban, dapat tutok ka kung sino kalaban mo. Diba? Tsaka na tayo mag-away-away. Pag natumba na natin ang pinaka-utak ng paghihirap nating lahat. Kasi we have to accept the fact na, sabi ko nga, may mga individuality tayo. Ngayon, love nyo ako. Bukas galit kayo sa akin. And that's normal. Diba? Galit man kayo, but you still love nyo pa rin ako. May mga ganun talaga, but that's normal. But our target now, it's not bato, okay? Ang target natin hindi si bato. Okay na yun. Yung nagsentimiento tayo, yung ako'y nagpo-post-post na ganun. Ganun talaga. Tao tayo, nakakaramdam tayo. Jurors nga tayo, hurado tayo na nakikinig at no one can stop us what to say. Kung ano yung emotion natin. But now our target is Marcos Jr. At ngayon, ang ginagawa ni Lasso, di ba? Ano niya, at this is malaking kaso yung ginagawa niya. Pag sinampahan siya ni Morales at pag may lumabas na mga testigo yan. But again, bakit ginagawa ni Lasso to? Kasi utos ni Lisa. Kasi natatakot na sila, umiikot na tumbong nila. At si Marcos Jr. nagpamisa-misa pa yata. I'll talk about pa-Diyos-Diyos nila. Susulat ko nga to para hindi ko makalimutan. Hindi ko naalala. Yung prayer nila. I'll talk about that prayer. Hypocrisy to the highest level. Okay? Now, itong mga itong kay Lasso na ito, alright? Nakita naman natin na si Lasso ay talagang lumalabag na sa batas. The fact, sabi ko nga, kung matino itong mga senador ninyo, matino kung sila ay para sa Pilipino, doon pa lang questionin nila. Kaya kayo dyan, yung mga staff ng mga senador, may mga staff yan eh. May mga staff, bayad kayo ng taong bayan. I know you're watching. Mag-research kayo. Gamitin nyo yung neurons ninyo kung para kayo sa Pilipino. At sabihin nyo sa inyong boss dyan, na mga sino man ang senador na yan, na itanong kay Lasso, bakit inilabas niya ang personal data sheet ni Morales? Tama ba yon? Data Privacy Act. Bawal yon ng walang pahintulot ng tao. Yung inano ko, inilabas ko. Data Privacy Act yan? No. Karapatan ng taong bayan na malaman na si Kuting ay bangag. Okay? Hindi naman ako naglabas ng mga sex position niya or something. Di ba? Hindi ko naman nilabas yung mga ganon-ganon. Or yung mga, but anyway, mga kababayan, yun ay national interest. Yun ang tandaan nyo dyan sa Committee on Public Order at sa Blue Ribbon. Kung lahat kayo, matino mga, hindi natin expect yan. Matino yung mga yawa. Yan ang itatanong ninyo. Bakit inilabas ni Lasso? Bakit si Lasso ay nagbitbit ng hindi lang 4, kundi 8 testigo na wala naman doon sa pinangyarihan? Walang first-hand information sa mga pangyayari noong March 11 of 2012 na sinasabi ni Lasso na, again, kinaray-karay niya, nakita niyo na yung asal. 'Di ba? Yung demeanor, yung pag-uugali, yung aura, yung arangkada ni Uzat, ni Francia, na nagkausap sila ni Morales kasama si ang pangalan ng isa. Sinulat ko yung kagabi. Okay? Ni Curioso. Okay? Na nag-usap si Curioso, si Dave Curioso, si Director Francia at si Morales na sinasabi nila na i-deny na lang nila. Yan yung mga katanungan dapat. Yan dapat yung inaano nila, kino-cross-exam. Kung sila ay matino na mga senador o mga lingkod bayan. Dahil isa doon, ulitin natin, sa kinaray-karay o hila ni Lasso ay asawa ni Curioso. Kaya naman talagang sila ay binubusalan at pinipilit na mag-testify sa pangyayari na wala sila. Doon pa lang kung nasa korte na tayo, talo na sila lahat, 'di ba? Sa labanan ng katotohanan, talo na sila. Napakadali lang tong i-cross-exam ang mga ito if you senators, ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Balikan natin, Senator Bato and the rest of the gang. Tanungin nyo, ulit-ulitin nyo, bakit si Emeterio Bitong ay 2 ang passport? 2 pa pangalan, Emeterio at saka Ramil. Pag lumabas siya ng bansa, hindi niya may mga pagkakataon
na hindi niya dinideclare na siya ay, what do you call it, from PIDEA o from the government. Kasi dapat i-declare mo yan and that is dishonesty. Pero again, maliban pa sa dalawang passport, kaya niya siguro dineclare, ay hindi niya dineclare kasi nga, disapprove yung kanyang appointment noong 2023. Diba? So, ang daming loopholes na pwedeng silipin, na pwede talagang pigain kung yung ano na yan, yung hearing na yan is really in aid of legislation to make laws, to amend laws for the betterment of the country, of the Filipino people. Number one nga yung talagang ipatawag si Marcos Jr. Diba? Yun yung mga dapat ang isaalang-alang nila. Ngayon, syempre, dahil nga ngayon, juang na sila Lisa Tanas, talaga namang, sila nawiwindang sila. Okay, let's go dito muna. Okay, may nag-send kasi sa akin sa TikTok na I think, mga 10 hours ago. Alright? Ayan. Ay, ito. Ayan na. Dali lang Ay. Si Marcos Jr., teka. Ayan. Nagdasal-dasal. Okay. Hindi ko napakita lahat yan. Ano sabi dito? Pumunta sa, ano tawag yan? Nagdasal-dasal? Saan ba yan? Saan ba sila nagdasal-dasal? Mga palangga. Bakit nagdasal-dasal ito si Marcos Jr.? Ha? Bakit kailangan niyang gamitin ang ngalan ng Diyos o ang relihiyon? Ito ay senyales na apektado na sila. Ito ay what? Moral justification na kunyari, gina-justify nila na sila ay alagad ng Diyos, alagad, sagradong katoliko, Diba? Yung padasal-dasal. Ito yung mga ginagawa ng politiko kapag sukol na. Remember the Dilawan style, humahalik sa mga paa ng pare? Si Bautista, remember that? O yan, sangkot din sa mga anomalya sa COMELEC, pero hindi na ako lalayo. Ito ay moral justification na nililin lang nila kayo. Nagbasa-basa dyan si Kuting o dyan si Lisa Tanas padasal-dasal. Ito ay nakakaapekto sa ating mga Katoliko, sa ating mga kaparian na matitino na pinapayagan kung sino man yung pari na yon na ginagamit siya ni Marcos Jr. para kunyari magdasal-dasal sila at para what? Ginagamit na sila ay may papaprinsipyo, sagradong katoliko, di ba? Pinapakita sa taong bayan na sila ay takot sa Diyos. Ito'y kadyotahan. Di ba? Minamanipula nila ang pananampalataya ninyo natin na mga katoliko. Hazel Corpus, tell ba to? Ano yun palangga? Bangag President is a threat to our national security. Sabi niya, kasi paninira is a threat o national security. Alam na ni Senator Bato yan palangga. So ngayon, balik tayo dun sa padasal-dasal ni Kuting, minamanipula niya yung utak ng mga sagradong katoliko. Alam niyo naman na maraming mga katoliko sa Pilipinas. So ginagamit nila yung pagmamanipula sa ating mga paniniwala. Sinasamantala nila yung inyong mga paniniwala, ginagamit nila na nag-aapil-apil sila. Na kunyari, naku katoliko ito, ginamit si Father, nagbasa-basa ang bangag, di ba? Na kunyari, ang binasa niya doon para sa kaalwanan ng bayan. Paano magiging kaalwanan ng bayan ang ginagawa niya? Sangkot siya sa pulburon. Ayaw niyang sagutin. Ang simpleng drug test niya, ayaw niya. Ang smuggling, ang kidnapping, lahat kinasasangkutan. Hindi mo mamanipula, Marcos Jr., ang pangkalahatang Katoliko at even not Catholic, pangkalahatang Pilipino, hindi mo kayang manipulahin ang billions of neurons ng bawat isa. Kasi wala kang billions of neurons. Ang natitira sa iyo, baka kalahating neuron na lang dahil bangag ka. So stop mo yung manipulation sa mga pag-iisip ng mga sagradong Katoliko. And that's what you call diversionary tactics. Dinadivert mo ang issue na ikaw ay minsan noong 2012 ay dapat huhulihin na ni Agent Morales, pero ikaw ay what? Pinagtakpan ni Ochoa, pinigil ng mga matataas na mga nakapwesto sa PIDEA based sa statement ni Morales. And that's what you call, again, diversion. Diba? Kasi gusto niyong pagtakpan. Lahat, ayaw nyo, galit kayo, ayaw nyo pag-usapan ng tao, gusto nyo ng ampatin. Sabi ko, you cannot ampat-ampat the wildfire, it's already wild. Diba?
At malalong magiging wild pag inilabas ko na ang kidnapping issue. Kaya no wonder, nilabas ko na yun yung mga iba pang ebidensya, no wonder gusto nyong imbis na si Lazo ay panagutin niya, okay, panagutin niya itong mga, si Lazo ay panagutin ka at imbestigahan ka. So ang ginagawa, tirain si Maharlika at si Morales. Sana Maharlika, sabi ni Joseph Umaga, pagsalita din si dating Wilkins Villanueva at yung General Domingo. Ay na nga mga palangga, sabi ko nga, kung ako ang nandiyan sa committee na yun, kakalawitin ko lahat. Iimbitahan ko lahat at ng once and for all, malaman ng taong bayan kasi ang usapin nga dito, national security. Paano tayo magkaroon ng economic prosperity kung ang presidente natin ay bangag, imbis na makipagkalakalan sa China, ay gusto nilang magkipag-bang-bang-bang. Gusto kayong isalang lahat. Kayong mga unahin ang mga men and women in uniform. Kasi nga hindi siya fit to work. Bangag nga. Kalahati na nga lang ang neuron eh. Diba? Dapat neuro, wala nang in. Kasi diba, at least kung isa neuron, kalahati, neuro na lang, kaya mukhang uro, mukhang udo. Diba? You know that? Yan ang alam ko sa Bicol eh. Mukhang udo ang mga giatay. Okay. So ngayon, yung padasal-dasal niya na pinakita ko, ang gusto nilang palabasin dito, tayo na mga critics, tayo ngayon ang masamang damo. Sila dahil uminom ng, kahit maglublob ka pa Marcos Jr., maligo ka pa sa holy water, lunukin mo pa ang mga santo. Ito yung mga sinasabi ko dati sa mga dilawan, itong mga words na to, parang deja vu, no? Kahit na ilublob nyo lahat ang sarili nyo sa holy water, hindi nyo pwedeng paniwalain ang tao na, kami yung may problema kasi nagkikriticize kami. Kayo, matino, kasi kayo nagdadasal-dasal, nagsisimba-simba, nagbabasa-basa ka ng mga Bible eklabush na yan. Actually, kaya nadadamay ang mga matitinong mga pare kasi ini-exploit ng mga tiwaling pare ang ating pananampalataya, ang ating faith. Dahil sa pagtatakip o pagko-cover up ng mga jutang ginimis ng mga politikong katulad ni Bangag-Bangag Marcos Jr. Ginagamit ang ating sagradong paniniwala ng mga hinayupak na ito dahil nga umiikot na ang kanyang tumbong ni Lisa at bangag na siya. Umaapila sila sa taong bayan na kapag nakita mo nga naman yung mga dugyots na mga loyalista, ang galing naman, napakabait ni Marcos Jr. na sa loob ng simbahan at saka si Lisa Tanas, padasal-dasal, nagbabasa ng Bible. It's BS. At ang tawag dyan ay umaapila sila sa ating lahat na sila ay matinong tao, sila ay matuwid. Pero ang totoo, si Lisa ay sangkot sa kidnapping, si Marcos ay bangag, yung kanilang mga kaalyado lahat, sila smuggling, nagpapanalo sa loto, lahat na kayo na mga sagradong Katoliko, kayo ang hirap na hirap, kayo ang nagpapakahirap na hindi kayo makabili ng sapat na pagkain, ng maayos na bigas dahil sobrang mahal. Tapos gagamitan lang kayo ng padasal-dasal ni Marcos Jr. At what? Doon sa pare. Magkano ang dinonate ni Marcos Jr. sa pare na yon? Diba? Kaya dapat itong mga kaparian, huwag kayong magpagamit dito sa mga politikong ito. Masisira talaga ang kongregasyon ninyo. Nakita nyo na sobra na yung ginagawa eh. Kapag papagamit kayo para mag-apil-apil sila, para kunyari sila ay matino, ang tayo mga kritiko ay masamang damo, pero where in fact sila ang masamang damo. Kunyari maka-Diyos. Kaya sabi ko kahit maligo, ilublob nila ang mga sarili nila sa holy water, kahit magpakalunod pa sila, sana nga magpakalunod sila sa holy water na yan, wala nang maniniwala kay Marcos Jr. Kasi ito ay taktika nila na ginagamit para pagtakpan ang issue na siya ay bangag. Dapat nga hindi na nga tayo nag-uusap ngayon eh. Dapat nga mismo siya ay kumukusa na lumayas na dyan sa pwestong yan dahil siya ay unfit. Dahil wala siyang backbone at favorite niyang suminghot. Ngayon, mga kababayan, dako tayo dun sa driver. Okay? Yung driver ng 1.8 na shab-shab na nahuli sa Alitagdag, Batangas, na kinabukasan naging 1.4, naging 1.2 na lang. Diba? Alam nyo na yan, master yun na yung issue na yan. Sinabi ni Marcos Jr., historic na panghuli, tapos biglang mali-mali ang kanilang mga script. The reason why pala, kaya diba no wonder, nagtataka tayo lahat kayo, bakit
itong taong ito ay protektado pa ng gobyerno, protektado ng DILG, at yung kanyang mugshot, walang pangalan, naka-blurred ang mukha. So now, dahil may tipster at nailathala ito ni baby girl, okay, ni Sas Rogando Sasot, kaya sabi ko sa inyo, napakaganda ang ating team, lahat tayo dito na lahat kayo ng mga nanonood kasi ang laki ng naitutulong nyo sa bayan. Yung pagbibigay, pagre-research, napakalaking bagay po yan, mga kababayan. Imagine niyo ito, balikan natin uli, yung itsura niya. Protektado, naka-bulletproof, lahat, hindi makita yung mukha niya, ayaw magpakilala, di ba? Protektado ng mga hunghang, ng mga katabi niya. Ayan, si Lazo ba yan? Ayan. Protektado. Yung pala, mga kababayan, lingid sa kaalaman ninyo, isang dekadang nakaraan, siya ay na-charge dito sa Washington State. Okay? Na-charge siya ng panghahalay. Okay, tignan natin itong balita. Okay? Ngayon, ang dami nating issue ngayon, so hindi may tayo isang oras, mga palangga. Alright. Saan na yun? Binuksan ko na yung kanina. Alright, ito ba? Freedom. Okay, sige. Balik tayo doon punta na lang ako kay Sas. Basahin ko na lang ng bonggang-bongga. Okay, nawala dito sa akin. Okay, so ngayon itong taong ito, mga palangga, ay sangkot pala the motherland. Okay? Ay hindi sangkot, na-charge siya sa kasong gaga. Hasa, alam yon, di ba? Okay, ito na. Ito pinost ni Sas to. Okay, ito siya. Ito. Suspect charged with ayan. Yan yung mukha niya nung bata-bata pa siya, payat-payat pa siya. Okay, basahin natin. Short lang naman ito, mga kababayan. Short lang yung article. Ang source galing sa archive ng kitsapsun.com. Okay? Ayan, nabasahin ko yung article Okay, maiksi lang to. Suspect charged with rape and attack on teen. Teenager yung kanyang chinurva. This was in 2006 article. Port Orchard, Kitsap County, prosecutors have drawn up third-degree chukchak charges. Baguhin na lang natin yung term, you know that, di ba? Chukchak charges against Bremerton man accused of taking a 17-year-old Bremerton teen into the woods last Wednesday and forcing her into the chukchak. So, ang 17 years old na babae ay kanyang nilure at dinala sa kakahuyan, kung saan mang kakahuyan, at chinurva chuchu niya. Okay? Ang pangalan niya dati ay si Arvin Dexter Zarate, 29 years old. Sabi dito, already registered as a level 1 chukchak offender in Washington. Pleaded innocent Tuesday to the charge in Kitsap County Superior Court. Zarate is alleged by police to have ordered the 17-year-old girl waiting for a bus to school into his car to give her a ride. Their court documents said in an interview with police, Zarate reportedly said that he picked up the teen under the guise that he'd give her a ride to school, but instead drove her to the old Bel Air Highway, walked to a wooded area, and had chukchak with her. Also, according to court documents, he was arrested Friday after Bremerton police officers spotted a car matching that one caught on surveillance video at the Bremerton Lanes bowling alley where he's alleged to have picked up the teen. He was taken into custody without incident. Zarate faces a maximum prison sentence of 5 years and $10,000 fine. He has 3 previous felony convictions. Convicted felon ito, including one for third-degree child. So meron na, hindi lang isa, ang kanyang chinukchak bata. Okay? In Pierce County in 2001. Okay? So ngayon, kaya magtataka ka, bakit protektado ng gobyerno, ito, tinakpan ng pangalan, tinanggal ng pangalan, binlurred yung mukha, at ang unang lumabas din ay ex-military daw siya. Paano pumasok sa military ito kung meron siyang convicted, felony? Hindi ka pwede pumasok sa military kung ikaw ay ng chukchak at ikaw ay na-convict sa batas ng Amerika. Di ba? So, bakit nila kino-cover up to? So, magtataka kayo ngayon using your billionaire neurons,
Bakit? Kahit elementary ka, lalo na fresh ang iyong brain. Kahit elementary, kahit grade 6 ka, magtataka ka, bakit kinover up ang pangalan, ay tinanggal ang pangalan, ayaw ipakalala sa publiko, tinakpan ng muka, at protektado pa, naka-bulletproof, pero si Morales, buwis buhay. Wala ni isang nag-initiate from DILG, DOJ, sa Senate na siya ay protektahan, lagyan ng bulletproof vest, diba? Dahil siya ay nag-witness doon, ang nagpapatotoo na minsan noong 2012 o March 11, 2012 na dapat ay huhulihin niya ang presidente ngayon na dating senador nakabangag-bangag doon sa 46C together with Terry. Nakita niyo mga kababayan, I'm here para i-aware. Hindi naman natin kailangan maging henyo o eksperto para hindi natin maintindihan yung pangyayari. Kasi kung hindi nyo naintindihan ang pangyayari, there must be something wrong with your neurons. Maybe isa kalahati na lang, neuro na lang, o udo na lang ang natira, katulad ni Bangag Jr. This is the power of social media. Hindi tayo kayang patigilin at ampatin at hindi kayang bayaran, lalo na ang prinsipyo ko, ang dignidad ko na tinaya ko for 2 years na hindi ako tumigil. Kahit balikan nyo for 2 years na o 2 months pa lang nung umupo si Marcos Jr. na nakita ko ang kababuyan, kahayupan nila. Unang-una yung pagpapanalo sa loto, pag-isabot sa Smartmatic, hindi ko sila tinigilan. Dahil sabi ko, one day maghaharap tayong lahat at gagana lahat ng inyong power ng inyong brain, power ng inyong puso, na maging part kayo ng diskursong ito para sa kinabukasan ng inyong bayan. Diba? Hindi natin tatantanan. Lahat ng ginagawa ni Lisa, binabayaran niya lahat. Pera niyo ang ginagamit nila. Party every night, travel here, travel there. Tapos pag may mga ganito, tatapalan ang PDEA, tatapalan ng DOJ, tatapalan, bribe lahat. That's what you call bribery. May 3. May 4 na pa na, madaling araw na. May 3 is National, World Press Freedom Day. May 3 kahapon, mga palangga. So ngayon, may nabasa akong article, okay? Actually, article, natin to, State of Media Freedom in the Philippines in 2024. This is May 3, 2024. Imagine ninyo, mga palangga, headline ito. Okay? CMFR and NUJP recorded around 135 incidents, attacks, and threats against media workers from July 2022 to April 2024. Ang sabi dito sa balita, this number, this is international, this number exceeds the number of attacks and threats in the first 22 months of former President Rodrigo Duterte. Diba? Imagine mo sa taliwas na, basahin nyo na itong article na ito. Maybe I can share it with you. Ito. Tignan natin. Basahin nyo na lang yan sa ito. Ito. Notes. Okay? Media Freedom the Philippines. Okay? Okay. Ayan, tignan natin ito. Nabasa ko to kanina. Bakit natin kinokonekto? Ayan, A State of the Media Freedom, okay, in the Philippines. Okay, basahin nyo na lang yan. Article yan, PCIJ. Okay, so yun natin basa ng buong article. So, nakasulat dito sa article na mas malupit sa panahon ni Marcos ang panggigipit sa press freedom o malayang pamamahayag. Compare kay Duterte na pinagbintangan na ganito, manggugurgur, lahat-lahat. Where in fact, itong gobyernong ito ngayon, ang malupit dahil ang unang sinampulan noong 2022 ay si Percy Lapid. Sino si Percy Lapid? Kung balikan ninyo, siya ay kritiko ng Marcos Duterte. Ako man ay kinriticize ko ang Duterte. Lahat ng presidente kinriticize natin. Diba? Based dun sa mga kapalpakan. From Noynoy, from Pangulong Duterte, yung iba nga na mga dinis sa galit sa akin. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Hindi pwede lahat lagi tayo magkasundo sa mga issue. Ganun talaga. Kung magkasundo tayo sa issue, kahit identical twin, hindi magkakasundo sa mga ibagay-bagay. So that's normal. So ang importante dito, ang nilalaban natin is yung para sa kaalwanan ng Pilipinas. So mag-away man tayo ngayon, galit man kayo sa akin, next day kampi ulit tayo. And that's good. Okay? Now, itong sibalik tayo kay Percy Lapid. Marcos Duterte critic siya. Critic. Okay. Ginurgur siya, di ba? Hindi na ako babalik sa issue na yon dahil mahaba yon. Kasi tutok tayo dito. Meron akong
nakasalansan yung topic natin ngayon. Nakita nyo, based sa article na yan, dahil pag-usapan natin ng Fresh Freedom, mas malupit ang ginagawa ni Marcos Jr. Bakit kamo? Si Atty. Trixie Angeles, di ba, pinatanggal sa trabaho. Si General Macanas, pinailan ni Acorda ng cyber libel. Na wala namang, bababasura din yun. Panggigipit ng gobyerno, si Maharlika, may mga proxy case, baka nga 1 million case na ipinail sa akin sa Pilipinas. Pinapatay ang ating malayang pamamahayag. Then you talk about freedom, Marcos Jr.? Bangag po kasi pag ang bangag ang presidente nyo, bangag ang cabinet secretaries, bangag ang first lady, bangag ang mga anak. Ano expect nyo? Walang puso. Napansin nyo, di ba? I'm sorry kung mayroon kayong mga kamag-anak, kaibigan na nalulung sa ganitong klaseng bisyo. Yung iba nagbabago, marami namang nagbabago. Pero nakakatakot sila kapag sila ay nasa high na high. Kaya nga kung may nakikinig sa akin ngayon, kung nagtumitikim-tikim kayo dyan ng bonggang-bongga, itigil nyo na yan. Huwag kayong maging bangag katulad ni Marcos Jr. Dahil talagang kawawa ang kinabukasan ng pamilya ninyo. The problem dito sa mga nagbabangag, yung mga individual, ang naaapektuhan lang madalas yung pamilya nila. Pero ang pagiging bangag ni Marcos Jr., hindi lang isang pamilya ang naapektuhan, 100-something million Filipinos. So sino ang mas malupit ang kaparusahan o kasalanan? Si Juan na residente ng Barangay 101 o si Marcos Jr. na presidenteng bangag? Kaya you have to get up and speak up, mga kababayan. Okay? Huwag na kayo lumayo. Ang SMNI, indefinite suspension. Si Eric tsaka si Dr. Lorraine Badoy, kinontempt ng mga yawa dyan sa Kongreso na sila din ngayon ang tumitira kay Morales. You know what I mean? See? Nakita niyo, mga kababayan? And now what? Kaya nga sabi ko kung matino itong mga ano na ito, ang pagbalik tayo dito sa sa magiging hearing sa May 7, mga kababayan, pag kinross exam si Maricel, okay? Isa ito dapat sa mga katanungan na i-expound kay Morales. Morales, ano ba ang nakita mo sa limang litrato na ito? Ano, matatandaan mo ba? May sinisingot ba? Kaya nga sabi ni Morales sa kanyang interview, nakita niya sa picture, alam ka naman ang sinisingot nila, gawgaw o pulburon. Gawgaw o ari. Yeah, gawgaw at arina. Isa. Ang gawgaw at saka arina, magkaiba, di ba? Cornstarch yata yung ano. What is gawgaw? Cornstarch, di ba? Okay. Gawgaw o arina o tawas. So dito dapat kung matitino ang mga senador, ito yung mga katanungan. Ito yung moment nila, sabi ko nga, make or break. Senator Bato, make or break ito. Dito mo makita, Morales, sa tingin mo ano sinisingot nila? Gawgaw ba ito? Polvoron o Coca-Cola na favorite ni Marcos Jr.? Di ba? Bangag na bangag talaga siya kung sinisingot. Well, hindi siya magiging bangag kung ang kanyang sinisingot ay gawgaw o polvoron. Mabibilaukan lang siya. Di ba? Mauubuhin siya. Pero hindi siya magiging bangag. Pero the fact na sumisingot ka ng polboro, yung polboron na illegal na polboron, bangag ka nga. So, eto yung mga natin, dapat tutukan natin mga palangga. Yung, what you call it, yung pagdating sa May 7. O ilang araw na lang? 3 araw na lang ba? Yeah, 3 days na lang. Ngayon, mga kababayan, baka makalimutan natin, sino to si Mekos-Mekos na ito? Ba, excited na kayo. Tignan ko lang kung mayroon pa tayong dapat pag-usapan dito. Alright. So ngayong araw na ito, bubukelan natin kung sino si Mekos-Mekos. Kagabi, sabi ko sa inyo, ginagapang ito si Morales na wag na lang umattend sa May 7. It's either ino-offeran o gugurgurin. Dalawa lang naman yan eh. O offeran ka o gugurgurin ka. Pag inoferan ka, patibong yan. And I hope, Mr. Sir, kung narinig mo ko, pag inoferan ka, magtitiwala ka pa sa mga bangag na yan, baka ikaw pa ngayon ang baliktarin. O ito si Morales mukhang pera. Alam mo, kaya ini-intercept, kaya inaano natin ngayon, kapag ini-intercept na natin yung mga evil na nilang plano. Okay, sige nga, ikaw, Cotton Fin, from Texas, Palangga. O operan ka ni Liza ng something, maniniwala ka ba?
Bakit sila mag-o-offer in the first place? Kasi takot sila na lumubog na ang bangka ng mga ahas. And now, first time here, in this channel, I don't know kung may nag-discuss na, mga kababayan, kaya pala tahimik itong Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ba yan? Volunteers Against Crime and Corruption. Dapat yan katuwang natin sila, mga kababayan. Dapat sila ay katuwang ng bayan na nandiyan para tayo ay tulungan. Diba? Mga simple nga lang, hindi naman ganun kabigat na mga crime. Laging nandiyan si Arsenio Boy Evangelista. Sino si teka muna, ano ba tong Volunteers Against Crime and Corruption? Diba? Nag-start yan doon sa Visconde Massacre dahil kay si Lauro Visconde, diba? At saka sila Dante Jimenez, nawala na sila ngayon. Ang nagmana na lang ngayon, itong si si Arsenio Boy Evangelista na kung saan yung kanyang anak ay sinunog. Ano ba yung anak niya? Bibigyan ko lang kayo ng history. Yung anak nito ng, ano ba siya? Tingnan natin yung kanyang ano dito, about. Okay. Okay, ito, list of officers and board members of trustees. So itong Volunteers Against Crime and Corruption, mga palangga. Kaya nandyan ngayon si Arsenio Boy Evangelista na tahimik na wala tayong naririnig. Actually, pinapanood ko, naawang-awa ako sa kanya. Dahil yung anak niyan ay biktima ng isang malaking crime. Ang anak niya ay nagbibenta ng kotse. Yung anak niya nagbibenta ng kotse, sinamahan yung sumunog sa kanya para mag-drive test. Hindi na nakabalik yung anak niya, sinunog ng bonggang-bongga. Sunog na sunog. Kaya nga si Arsenio Boy Evangelista nandyan ngayon sa, sa Volunteers Against Crime and Corruption. Pero wala tayong naririnig. Kaya pala tayo walang naririnig. Baka binusog na rin ni Lisa. Mr. Boy Evangelista, San Pedro, Cory Quirino, Chairwoman, Attorney Obidoza, Treasurer Abilo. At ngayon, napag-alaman ko, base sa ating research mga palangga, ang isa sa sekretary ng Volunteers Against Crime and Corruption mga palangga ay si James Kumar. Wow! Sino ito? Ito na ba siya si Mekos? Okay. So, ginugol natin, sinearch natin kung sino ito si James Kumar. Although, may mga information na nakakarating. Imagine mo, secretary siya ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya pala, no wonder, tahimik ang mga taga-VACC. Mr. Arsenio Evangelista, sa ngalan ng anak mong tinustado ng mga kriminal, ginornog, nagbuwis ng buhay ang anak mo, dahil sa mga kriminal na ito, umiiyak ka sa national TV, nakikipaglaban ka sa hustisya, bakit tahimik ka dito? Dahil ba si James Kumar ay front at dyan kasapi ng VACC? Yung pala, itong Kumar na ito mga palangga, isa siya sa donor ni Marcos Jr. noong 2022. So ito sa mga vloggers, ito ang himay-himay ninyo. Dahil ang daming overwhelming information. And now, tignan natin. Okay. So, tignan natin dito sa, pcij.org. Okay? Who donated to Bongbong Marcos, August 31, 2022. So, sinearch natin kasi kagabi sabi ko, I think itong si Mekos ay campaign donor. Yun ang nakarating sa atin. So, true enough. Siya ay nasa number of contributor. Okay? Number of contributor. Ang pangalan niya dito is contributor niya ay, receipt number 25. Okay? 25. February 16, receipt number 25. Name of contributor is si Manjinder Kumar. Nagbigay ng 20 million pesos noong campaign donor ni Marcos Jr. Sino siya? Diba sabi ko kagabi na, pag-alaman natin, ayon sa Putingas, na may inuutusan si Lisa na gumagapang. Okay? Tandaan lang. Baka tayo. I-charge lang natin ng bonggang-bongga to. Okay. Dali mga hitad. Okay. Medyo mahaba-haba kasi yung ating ating ngayon, vlog. Alright? So ngayon, napag-alaman ko, base sa research na itong campaign donor ng 20 million, noong 2022,
Ito nga siya si Mekos Mekos. Nagkamali kasi si Mekos Mekos kasi yung anuhan niya, isa sa mga ginagapang nila si Lisa ay insan ko. Baka naman insan. Di ba yun yung ano ng Mekos Mekos? Si insan? Yun yung mga term nila. So ngayon, napag-alaman natin, ito palang kumar. Kumar. Ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay, yun nga, sinerge ko, sabi sa akin, Miss Marlicat, i-google mo yung VACC na yan. Kaya tahimik ang VACC kasi nga yung kumar ay sekretary. At sino yan? Kasabwat ni Lisa sa kanilang mga transaksyon, mga palangga. So ang founder ng VACC, again, ay si Dante Jimenez na nawala na nga. Na pinaglalaban nila itong crime and corruption. Diba? Sayang naman ang buwis ng buhay nung kapatid ni Dante Jimenez na ginurgor ng mga sindikato. Okay? Ginurgor ng sindikato at si Visconde, yung kanilang ang kanyang pamilya, diba? Pero sa more on si Dante Jimenez talaga ang, excuse me, very visible dito. So ngayon balikan natin. Kagabi, sabi ko, may nagmekos-mekos. Ngayon may pangalan na si Mekos-Mekos. Ayon sa ating impormasyon, itong si Mekos-Mekos nga ay sekretary sa VACC and true enough, nasa VACC siya. At ito ay BFF ni Lisa. Kaya may mga impormasyon na nakarating sa atin na ginagapang itong si Morales gumagamit ng mga tao para what? Para wag nang pumunta sa Senate hearing sa May 7. So, thank you sa lahat ng mga mga nagsisend ng mga email, ng mga impormasyon. Kasi talagang, to palangga team effort natin to lahat. Kailangan natin panagutin. Kailangan natin, mapaamin itong si Bangag. At kung hindi man siya mapaamin, tanggalin na sa kanyang unfit na pwesto dahil nakasalalay ang inyong mga kinabukasan. Kaya nga ito si Arsenio Boy Evangelista, nung pinanood ko siya, naawang-awa ako dati, may napanood ako sa kanya na umiiyak siya. Pero sir, bakit katahimik? Dahil ba kasama niyo ang campaign donor ni Marcos Jr. na si Kumar? Ano pinaglalaban niyo? Crime and corruption, ito pinag-uusapan, nag-umihaw. Humihaw ang loto, ang smuggling, ang kidnapping, lahat. Bakit kayo tahimik? Kaya pala dahil ang BFF ni Lisa na gumagapang na parang ahas, sekretary mismo ng VACC. Na NGO ito Hinahaluan nyo ng politika. Saan tatakbo ang Pilipino? Hindi na sila makatakbo sa DOJ, hindi sila makatakbo sa PIDEA, hindi sila makatakbo sa PNP. Hawak sila lahat ni Lisa. Saan kayo pupunta taong bayan? VACC sana, hingi tayo ng tulong. Pero nandyan ang kaibigan ni Lisa. Donor ni Kuting Jr. Sabi ko nga, maililink pa natin sa kidnapping dun kay kay distressed mother And this is all about Lisa, mga palangga. Yeah, kaya tayo may ganitong mga pag-uulat. Boljakin nyo, itong mga taga-VACC, bakit kayo kamo tahimik? Nabusog ba kayo? Butod ba kayo sa pera ng bayan? O baka pinanalo rin sila sa loto? I'm just asking. I'm not accusing, I'm just asking why tahimik kayo. What's the point of that NGO? Yan na nga lang dapat ang nilalapitan ng taong bayan. Ano yung NGO ninyo? Andyan si Kumar na nagbigay ng 20 million at ayon sa ating puting ahas, gumagapang din para hindi makarating itong si Morales sa May 7. See that, mga kababayan? Kailangan natin ng tulong ninyo, lahat kayo, maging kabahagi kayo nitong ating pinaglalaban. I-message nyo, i-email nyo sila. Googleable naman na tanan mga palangga. Kung sila ay may mikos-mikos, tayo mapag-google-google. Diba? Kung itong si Insan, napamikos-mikos, si Kumar, kita man mag-google-google, Google, diba? Atak-atakin nyo ng bongga-bongga ng email itong VACC. Sabi nyo, sa tanong, bahala na kayo, matatalino naman kayo Narinig nyo naman kung ano pinaglalaban natin. Bakit kayo kamo tahimik? Nabusog na ba kayo ng baka mamaya, loan better kayo? I'm just asking. Dahil si Lisa, kahit sino pwede niyang gawing loan better. Di ba? VACC, sayang naman ang mga pinagbuwis ng ng buhay ninyo. Ay ng buhay, buhay ng mga ninyo ng
what do you call it, ng inyong mga mahal sa buhay. Tapos ayaw nyo magsalita? Ano ito? Melquiades Robles, 30 million pala ang, si Robles, alam nyo na yan. Na hindi naman pera niya yan. O, balik gustong pag-usapan si Robles. Paano nagkaroon ng 30 million na pera si Robles? Galing ba yan sa mga sindikato? Tandaan nyo, nung namatay ang kanyang kapatid na si Jojo Robles, nang limos sila sa taong bayan, kasama si Taning. Kinikilan kayo. Nanghingi si Robles at si Taning ng abuloy sa inyo para sa kapatid niya. Yung pala may 30 million na pang-donate kay Marcos Jr. So pag ginamit niyo ang utak niyo, ang neurons niyo, nakikita niyo na mga ano talaga to, mga scammer talaga, mga jutang genimis. Bakit nangingi ng abuloy? Pwede ka naman kaya pala nilang magbigay ng 30 million kay Kuting Jr. Yan, kaya napakaganda. Dahil kahit na pinipili tayong gurgurin, kahit pinatumba nila ang aking Facebook na dalawa, si Lisa ang may pakananan, 1.1 million subscribers. Pero sabi ko, effect yun. Kasi the more na pinatutumba tayo, the more na binubusalan tayo, the more na dumadami tayo. Tingnan mo ngayon, mas lalong lumala ang nalalaman natin dahil kayo ay gising at gusto nyong malaman ang mga nangyayari sa Pilipinas at kahit na ipatumbahin ang mga ngangabels natin, katulad ng SMNI. Look at the Pilipinas nating mahal. My God, kakasimula lang ng channel nila but they have like 20,000 live viewers. Ano ang significance niyan, mga palangga? Ibig sabihin, ang tao uhaw na uhaw sa tamang impormasyon at pamamahayag. Bakit ang mga mainstream media hindi nagkakaganyan sila? Wala silang ganyang live viewers. Ibig sabihin, ayaw na ng Pilipino, ng majority sa traditional media. Okay?